po ngayon yung yung GHL. Mukha nga. Kanina po matagal mag-loading. Ito. Form submitted, ha? Hindi kita magulo. Form submitted. Ayan. Filters ko lang naman dyan. Ayan, Form is, tapos yung pangalan ng form ko, Alonwa AI Solutions. So, find opportunity. Dito tayo. Kanina, nakita ko sa'yo, nagkamali ka. Yung update opportunity mo, dito mo dinala sa create. Ayan, ha. Tandaan mo lagi, yung nasa kanan, create opportunity to, ha. Yung kaliwa, update. Kahit anong gawin mo dyan, ganyan mangyayari dyan. Nakita mo to, yung go to. Okay po, sige po. Pero pwede mong gawin yan, yung duplicate. Ito, di ba, kikita mo to. Copy all actions from here. Di dadali mo doon sa kabila, dito. Kung gusto mo, pwede rin naman yon. Mamimili ka lang go to or yung update. Hindi, yung copy all actions from here. Yung dadali copy mo dito. Dalawa lang pagpipilian mo. Sa akin, nakapag-create na ako ng opportunity kasi nga find. Maghahanap siya, find. So, kung mag-create siya, di dadali niya dito. Dito, nakita mo ha, hindi doon sa update ko dinala, dito sa action. Nakita mo? Okay. Sa action mo dadali na, hindi sa update ha, sa action. Yan, kita mo? Nakita mo, magmagalaw yung line. Tapos yan yung action. Tsaka malagi ka maglagay ng wait 10 minutes, 10 minutes, kahit mga 1 second lang, mga 10 seconds, para makapag-isip yung workflow, yung AI. Yan. Ito, kahit hindi mo na makita to, wala naman masyado to. Ito lang baba kailangan mong makita. Wait 2 days. Ngayon, nalalagay ko dito, wait 2 days until the contact replies. Ayan, Ayan, makikita mo, until the contact replies. Yung mga for a set period of time. Pero ginawa ko lang, yung logic, pag nag-reply yung client. Pag nag-reply yung client sa, are you sure you want to discard the changes? Confirm. Pag nag-reply siya sa... If and else condition po ba yan? Or hindi pa, iba pa to sa if and else. Parang lang to, sa wait lang to. Kasi yung wait, pwede po pala yung ganyan. Pwede mong gawin sa wait yan. Parang linagay mo dito, ang ginawa kong condition is, kaya nga pinakita ko sa yung change type kanina, doon ka na mag-iisip. So, ang condition ko dito, sa wait na to, pag nag-reply siya sa email 1 or email 2, which is ito, automatic, papasok siya sa workflow 2. Ayan, add to workflow 2. Ayan, action name, as workflow 2. So, ngayon, yung condition kong isa, pag hindi siya nag-reply, ayan, naka sa timeout, di ba? Pag hindi siya nag-reply, 2 days, within 2 days, hindi siya nag-reply, papasok siya sa workflow 6. Okay? Ano na tayo ha? Stage 2 na tayo ha? Sige po. Buksan ko na rin yung workflow 3 para sure na mamaya. Ito na yung workflow 2. Customer replied. Halimbawa, nag-email ka. Nag-email ka sa kliyente mo, nag-reply. Ayan, Ay, di pala. Basta customer reply niya. Reply to workflow. Ayan. Hindi ko na kalinagyan ng filter sa lang. Reply to workflow. Di papasok siya dito. Diba? Sinigurado ko na nga para may manual na siya pupunta dito. Tapos nag-reply siya sa workflow 1. Okay? Hindi naman magko-conflict yun. Ayos lang yun. Kasi dito lang naman siya pupunta. Kita mo yung workflow ko, napaka-simple lang. Oo nga po, sa akin ang dami. May mga filters, ang dami. Ayan, Isa lang yung ko, di ba? Mas simple kasi yung workflow, mas madali siya i-troubleshoot, tsaka mas madaling, hindi maguguluhan yung AI. So, kita mo, ganun pa din. Create, go to. Halos parehas lang ng isa, Remove tag lead, add tag contacted, booking push, Kagaya nung kanina, yung pa rin explanation nun. Wait 2 days. Pag nag-reply si client,
pupunta siya sa workflow 1 kasi ibabalik ko siya eh. 'Di ba? Hindi ka kasi malaman kung tawag dito. Basta yun yung condition ko. Dapat mag-reply siya para umulit yung workflow kasi may booking doon sa workflow 1 ko eh. Yung workflow 1, pag nag-booking siya doon, hindi na siya dadaan ng workflow 2, tatalo na siya ng diretso na po siya sa booking workflow stage. 3. Oo, sa booking stage. Kaya siya ibabalik ko siya dito kasi parang alam mo yun, hindi, for example, ang scenario nito, ang logic, dumating na sa kanya, di ba, nasa stage 1 siya, new lead. Hindi siya nagre-reply. So, pupunta siya dito. Ayun pupunta siya sa workflow 6. Basta ano to? Ayun yung mga logic ko dito, yung mga condition ko na dito. Kaya babalik ko siya ng workflow 1 para mag-book siya doon. Pag hindi, 1 and 2 lang siya babagsak, 1, 2, 6, ganun na siya babagsak. Hindi siya pupunta ng workflow 3 hanggat hindi siya nagbo-book doon sa calendar. So ito, pag hindi na siya nag-reply dito, kasi ito yung scenario, ayun, naalala ko na. Halimbawa, yung workflow 1, nag-reply siya, di ba? Pero hindi siya nag-book. Nagets mo? Kapag nag-reply lang siya, noted sa email, ganun lang. So dito siya papasok sa workflow 2. Pero pag nag-book na siya ng appointment doon sa workflow 3, diretso na siya, nag-book na siya ng appointment doon sa workflow 1, diretso na siya sa workflow 3. Nagets mo? Ano? Hello, Jel? Hello po. Nagsasalita po pala ako. Na-mute yung mic ko po eh. Opo, nagigets ko po siya. Yan lang po kasi hindi ko nalaman yung parang sa wait. Pwede po pala yung ganyan. Oo, may ganito. Alam ko if and else lang po siya. Oo, ito yung simpleng if and else lang. Kita mo ngayon, pag nag-reply siya sa booking push, which is dito, ayan, may appointment din yung mga yan. May dinagay din akong calendar dyan na nag-appointment. Sa 1 and 2, linagay ako ng appointment calendar yan. Ayan, Linagyan ko ng mga booking schedule yan. Pag hindi sila nag-reply dyan, paulit-ulit lang siya sa 1 and 2. 1, 2, 6. Yun lang ang pupuntahan niya. Hindi siya mag-push forward sa workflow 3. Okay? So, ganun din dito. Yung explanation ko nung 1, ganito din dito. So, punta na tayo ng workflow 4. Ay, workflow 3 pala muna. Bubuksan ko muna yung workflow 4. Yan. Kasi kaya pinapatay mo may electric fan. Sige. Opo. Ito na. Dito ka nagkagulo eh. Ayan, appointment status, contact guest, event type, normal, appointment status is confirmed. In calendar, ayan lang naman, in calendar, lalagay mo lang in calendar. Hindi pa naman nagano. Pero lalagay mo lang naman dyan, calendar lang naman. Yung calendar mo. Opo, dyan po, tama po yung sa trigger ko po dyan dun sa confirm. Okay. Ganyan po yung ginawa ko. Ito na, ganun ulit. Go to, tas appointment schedule. Diba, sabihin natin, nag-book nga. Interesado na siya. Nag-book na pala siya. So, ito na yung appointment schedule niya. I-email na siya. Okay na to eh. Gets mo na to eh. Ayan, di ba? Yan naman laman yan. Kita mo yung workflow ko, parang remove tag, contacted, tag book na siya kasi nasa workflow 3 na siya eh. Opo. Ayan, yung mga reminders ko, tamo, appointment reminder, 20 hours, tas internal notification ulit, 3 hours, 1 hour prior. Kita mo to, hindi ko na linagyan ng contact reply. Hindi na. Dito, kaya yung add task update calendar yan, dahil nga, ito yung sinasabi ko sa'yo, yung pinakita ko sa'yo before, yung calendar, gusto mo makita ulit? Sige po. Teka lang, duplicate. Yan po yung yung may cancellation ba yan? Yung, yung show, no show, di ba? So, na-gets mo na. Okay. So, after nitong call, isipin mo na, ito, kaya nagko-call tayo. Binaba ko na. I-update ko na yung calendar ngayon kung nag-usap tayo o hindi.
So ngayon, kapag nagpakita ka, sige nga po kuya, ano nga po, kung nga rin natapos yung call, sige. paano po kayo mag-a-update? Sana may malalaman ko lang yung pag ano eh. Hindi ba, basta gagalawin mo lang siya. Alam nga. Bagal talaga siya. Paano kayo gagawa ng AI studio nito mamaya? Experiment po kayo mamaya sa ano? Pero teka lang, nag-aaral ako ng N8N eh. Teka, magka-calendars muna tayo. Calendars. So yung calendars ko. Bagal naman eh ito. Gano'n. Ayun po. Yun yung calendar. Calendar. Mamaya na ako. Di ba? All yan eh. Basta dito kung may wala kasing appointment ngayon eh. Pero kung may appointment yan dito, makikita mo, halimbawa, kiklik ko yan dito. May mag-a-appear yun doon kung mga show, mga no-show. Basta dito mo titingnan nyo pag may appointment. Dito mo hahanapin yun. Tingnan ko sa previous, parang wala eh. Wala eh, ba ito eh? Meron ba dito? Ayun, nakita mo ito sa baba? Nakita mo to? Yan, diyan mo gagalawin yung confirm, show, no show. Yan, pag gumalaw na pag wala na no show yan, yun na yun. Pag nag-no show po, pupunta may workflow po ka ng kayo po ng no show, di ba? Meron. Sabihin natin show muna. Sabihin natin linagay ko ng show. Ito na yun ha. Linagay ko ng show. Yung nurture, kahit ipakita ko lang saglit yung nurture. Itong 4. Ayan, sabihin natin, pinalta mo yung status ng ano. Ayan Pag pinalta mo yung status ng calendar, nilagay mo, appointment status is showed, mapupunta siya dito automatically. It's mo showed. Kasi ito, naka-ready na to eh. Naka-ready na tong workflow na to. Kapag linagay mo is, in calendar eh. Kasi nga, nakalagay din dito yung calendar. Pag linagay mo yung showed, automatic mararoute siya dito. Filters, wala naman ako masyado linagay na filters. Tama yung workflow ko, ganun din. Parang inuulit ko nga yung workflow ko, parang nga hindi magulo. Pwede po pala yung ganun. The simpler, the better, para hindi ka na maguluhan. Nanood pa po ako ng YouTube para dun sa booking appointment na yun. Kita mo, add task showed up. Kasi iba gusto pa tawagan mano-mano eh. Yan. So actually, dito na natapos yung workflow ko dito kasi nag-showed na siya eh. Yung sa add task nga po, Kuya Errol, pa-click po ako. Same lang din po nung kanina. Parang Ayan lang. Put on record about the things discussed about the client. Ano yan? Manual yan. Okay. Kasi nga iba gusto, depende nga sa client mo. Iba kasi gusto manual. Kaya nilagay ko ganyan lang. Add tag showed up, remove tag book. Doon naman tayo sa ininjan ka. Ay, no show po. Ayan. So kanina, di ba, pinili mo sa calendar show. Ngayon, ilalagay mo sa calendar no show. Ininjan ka ngayon, yung scenario. Kita mo yun, no show linagay ko, automatic na siya pupunta dito. So, pero nasa pipeline nyo din po yan. Yung nasa pipeline ko yan. Okay. Sige po. Papakita ko sa yung pipeline ka mamaya. Yan. May scenario niyan. Ganun din yan. Wala na pinagkaiba yan. 15 minutes after missed appointment. Mag-i-email na yan na no show. Reminder, hey, we miss you at our call, ganyan-ganyan. Ayan. Ayan lang. Custom values, blah, blah, blah. Ito na. Yan. Linagyan ko ng ano to. Wait for 3 days. Alam mo na laman yan. Pag hindi siya nag-reply, pupunta siya sa workflow 6, nurture. Pag nag-reply siya, sa email 1, 2, 3, babalik ko siya sa workflow 2 para parang short nurture siya. Papunta na tayo ng 6.
Actually, wala natin masyadong 6 pero ano ba papakita ko sa inyo kanina yung ano? Pipeline. Pipeline lang po. Opportunities. Bali, 6 stages po lahat yan sa inyo. Oo, pwede nga iba, 4 lang eh. Depende nga kasi sa kliyente mo. 7, madami na yun. Magulo na yun. Pero yung, kung wari po, gagawa ko ng workflow ng no-show, pero kahit wala po siya sa pipeline stage, okay lang naman po yun, di ba? Hindi, dapat nandun yun. Ito, papakita ko sa'yo. Pag gagawa ka ng workflow, automatic yun, may kakambal sa pipeline yun. Sa pipeline po? Oo, match yun. Tara ulo tong si Pedro kahit di na daw gumawa ng pipeline. Wala, baka nag-hallucinate na naman yan. O at least ito, naka-record to, pwede mong gawing reference to. Sige po. Hello. Wala naman masyado makikita dito eh. Ito, dalawa, tag. Tag includes nurture Alonwa. Tapos yung ano nga, di ba, may manual to, di ba, yung add to workflow 6. Dinagyan ko ng ganun eh. Ayan, sinigurado ko lang. Wala namang ayan, no? Di mo na kailangan makita yung loob nito kasi ganun din naman to, di ba? Napakasimple ng workflow ko, di ba? Opo. Importante gumagana. Ayan, kita mo, Ito naman sa dulo. Pag nag-reply siya, kahit sa anong email na yan, ayan, email 123, kita mo 13 yan, no? Kita mo? Dami naman nurture niya. Kasi nurture na to eh. 3 days apart na to, kaya nga nurture mo siya, di ba? Pag nag-reply siya, balik siya sa workflow 2. Pag hindi, di add tag lost lead na siya, remove from workflow, delete contact ko, di ba? Ito na. Ito yung sinasabi mo. Ayan, no? Ayan. Yun lang. Okay. Sige po, gano'n na lang po gawin ko. Bali, magiging ano po pala yun sa akin. 6 stages lahat, kasama yung no-show. Pwedeng 6 stages. Depende sa yan, pero mas maganda ganun, i-segregate mo lang para mas simple. Mas madaling intindihin. Opo. Ayan. Okay. Sige. Simulan ko na po. Thank you so much. Sige, okay.